Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, pinag-uusapan ni na Madam Shona at Gadon ang tungkol sa pagkamatigas ng ulo ni Aris at pagkapasaway nito. Ganun din sa pagka-spoiled niya. Pero inihalin tulad ni Gadon ang sarili sa anak nito kahit siya ay pasaway nung bata pa siya. Samantala, nasanay na si Riani sa laging pagpunta na Mar sa bahay ni Artemio. Nakita rin ni Marlon noong minsan na nag-iispadahan si Artemio at Amar at nagulat ito sa ginagawa ni Artemio sa bata pero hindi na ito nagpakita sa dalawa. Sa kabilang dako, nakarating si Negra Diabla malapit sa bahay ni Nagadon. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Sabi ko na nga eh, nakita na nila si Buhaya Komando. Huwag kong ipahintulot na mapahamak ang aking kanang kamay habang nandito ako sa mundo ng mga tao. Mag-isip ako ng mga bagay na panglito ko sa mga taong nakakakita sa kanya. Diyos sa akong kuba na matandang babae. Lalapit ako sa kanila.
Ayun na, si Buhaya Komando. Hindi ko na maoorasyonan. Kaya delikado sa kanyang pagkabuhaya. Bram! Nakita na nila ang buhaya! Andyan na po ang buhaya! Buhaya! Taong yan, Andyan na ang buhaya! nakita ko na noon yan. Siya yung hinahanap namin na bata. Wala nang oras o panahon. Hindi ko na maorasyonan ang Buhaya Komando para maging alibot. Ninenervyos na yung mga tao. Gagawa ako ng paraan. Magpapakita na ako sa mga tao. Madam, nagkakagulo na ang mga tao. Nakita na nila ang buhaya na pangit. Bakit mo binuksan ang gate, Ador? Ha? Oo ka na. Oo pala. Ay, isara ko rin ito. Pero, pasok na kayo, madam. Baka kayo pa ang masakmal ng buhay na pangit na yun. Dali! Ay, Diyos ko, namahabagin. Madam, Nandyan pa pala yung matanda na nakausap ko. isa rin pangit. Kapatid! Mapapahamag ka dyan! Pumunta ka rito! Ha? Tinawag niyo yung matanda na yan, madam. Kawawa naman siya kung siya ang sasakmalin ng buhaya. Pumunta ka rito! Kapwa ko matanda! Matanda na ako! Bayaan na lang ninyo ako! Ako na lang! Ako na lang ang sasakmalin ng buhaya! Nako, ang matanda, madam. Siya na lang daw ang magpapasakmal sa buhaya. Ay, Diyos, namahabagin! Sasakmalin mo! Ako na lang, buhaya! Nako, Ay, siya na ang hinarap ng buhaya, madam. Tingnan niyo. halika dito, kapatid! Pare, matanda na ako! Ako na ang sasakmalin mo! Habulin mo ako! Pagpahabol sa buhaya, matanda na Oh, madam, nako, tumakbo na ang matanda, madam mo. Ang bilis naman. Bakit ganun? Hinabol na ng buhay na pangit. Ay, Diyos, namamagin! Ay, magpapakain doon sa buhaya! Ay, parang hindi pa rin ako naniniwala sa nakita ko, Ador. Kahit ako, madam. Napalaki ang mga mata ko. Pati ang mga kapitbahay na nakakita sa buhay na pangit. Tsaka, yung matanda. Hindi takot sa buhaya. Madam, Ay, naku. Namamalimos ata ang matandang yon na napunta rito. Ay, maraming nagulat sa matandang yon. Gusto na niyang mamatay. Pero, ang gusto niya pagkamatay, sasakmalin siya ng buhaya daw. Ay, naku. grabe. Kawawa naman yung kapwa ko matanda. Kawawa rin, madam. Ano ngayon, madam? Bilib ako sa katapangan ng matandang yon. Pero natakot din at tumakbo. Mabilis din na tumakbo, madam. Pero, natakbuhan niya kaya yung buhaya na malaki. Ay, nakakaawa naman. Diyos ko. Ano kaya ang kaya nung matandang yon? Naku, wala na yun, Ador. Oo, madam. Sigurado. Nabusog na yung buhaya. Ganyan ba, ate? Ay, naku. Kailangang bantayan mong mabuti ang mga alaga mo. Lalo na't sobrang malikot ang lalaki.
Oo nga eh. Ah, sige. Babay na. Dahlia, anong sinabi ng kausap mo sa cellphone? Ano daw? Buwaya? Opo sir. Yun ang itinawag ni Ate Masa. May buhaya daw na nakita sa kanila. Buwaya? Imposible. May buwaya dito sa syudad? May hinahanap daw po sila. Hinahanap po ng mga pulis. Gusto nilang hulihin. Oo. Kung totoong merong buhaya, delikado yan. Kailangang mahuli dahil delikado yon. Baka maraming mamatay na tao. Anong sabi mo, Dahlia? Buhaya? Opo sir. 2 beses na raw nagpakita ang naturang buhaya sa bahay o bakuran ni na Ate Masa. Oh. Paano na nasabi yan ni Masa? Kasi daw po may nawawalang bata at kalaro ni Aris. At may nakapagsabi na buhaya ang nakasakmal sa kanya hanggang ngayon. Di pa nila nahanap yung batang nawawala. Ganon. At sabi pa ni Ate Masa, baka daw si Aris ang susunod na mawawala kung hindi nila mababantayang mabuti. Lalo na napakakulit at sobrang pasaway ang alagan niyang bata. Buhaya. Buhaya? Katulad ka rin ni Sir Marlon na hindi naniniwala sa sinasabi ko, sir. Iniisip ko lang. Paano nagkaroon ng buhaya dito sa sentro ng syudad? Hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Dahlia. May buhaya daw sa malapit sa bahay ng kaibigan ni Riani na si Masa. Narinig ko ng balita tungkol sa nawawalang bata. At ang buhaya. Hindi yun pangkaraniwan na buhaya dito sa mundo ng tao. Nagpaparamdam sa akin. Hindi lang ako ang estranghero na nakarating dito sa mundo ng tao. Baka may nakasunod sa akin sa pagtatago namin ng Skylab. Nagdala ng magliligtas sa mundo na pinanggalingan ko. Ang mabuti, magmanman ako. Baka naman totoo ang hinala ko na may nakasunod sa akin dito sa mundo ng tao. Hindi maaari na may hadlang para mangyayari ang propesya. Ano ang sinabi mo, Dahlia? Si Sir Artemio, hindi yata kumakain. Hindi mo lang nakikita, Dahlia. Ibig mong sabihin, iba ang kinakain niya? Alam mo, may mga ibang lahi na hindi masyadong kumakain. O di kaya, hindi kumakain ng kanin, lalo na ang mga lumaki sa syudad. Marami kasing mapagpipili ang makakain, Dahlia. Sa bagay, di kagaya sa lugar namin sa probinsya. Kanin talaga ang kinakain namin doon. Oo, ganyan nga, Dahlia. Kaya huwag ka nang manibago kay Sir Artemio. Naninibago pa rin ako, sir. Kakaiba sa mga naging amo ko sa nakaraan. Sanayin mo na ang sarili mo. Ayaw mo pa yan. Hindi ka gaanong mapapagod na maghanda ng pagkain namin. Ako lang ang parang nilulutuan mo. Sa bagay nga, totoo naman. At wag mo nang masyadong ibaba ang sarili mo. Kasi hindi katulong ang turing namin sa'yo. Lalo na kay Sir Artemio. Nahalata ko rin yan, sir. Kaya nahihiya ako.
Sobra ang yaman ni Sir Artemio. Pero hindi kagaya ng ibang mayaman. Mapagkumbaba. Humble si Sir. Hindi mapanglait sa kapwa. Matulungin si Sir Artemio. Napakabuti niyang tao. At isa na ako sa mga tinulungan niya. Kaya kinuha kong katulong niya dito sa napakalaking bahay niya. Nandito na tayo sa teritoryo natin. Buhaya Komando. Bakit mo ako sinuway? Bihirang nagagamit ko ang orasyon para magbago ang itsura. Napipili ang pagkakataon. Paano kung hindi ka na naibalik sa dati mong anyo na alibot at nahuli ka nila bilang buhaya? Baka kinatay ka na nila at ginawang pulutan. Alam mong hindi sila namimili ng kinakain. Mga masisiba ang mga tao. Oh, hindi ka na naman umiimik, Buhaya Komando. Isinubsob mo na naman ang bunganga mo sa lupa. Lumuluha ka na, Buhaya Komando. Marunong ka rin palang umiyak, Buhaya Komando. Oh, sige na. Hindi na kita pagagalitan. Pero kung anong sasabihin ko, dapat sundin mo ako. Pwede ba? Buhaya Komando. Ganyan, sasagot ka. At uulitin ko, ako ang sundin mo. Ares! Saan ka pupunta? Balik ka rito! Oh, bakit, Ador? Nasaan si Aris? Tumakbong lumayo, ma'am. Sige, at sundan ko, ma'am. Baka kung anong mangyari sa kanya sa gate. Sige, sundan ko sa gate, ma'am. Ay, Diyos ko. Talagang matigas ang ulo ni Aris. Si Masa kaya? Saan kaya siya? Masa! Masa! Ay, alam kong magagalit si Gadon. Pero dapat na malaman niya ito. Naku, talagang mapapahamak yung apo ko kapag nakita siya ng buhaya. Ay, Diyos ko. Ilayo niyo po sa kapahamakan ng apo ko. Ay, tawagan ko nga si Gadon. Masa! Masa! Madam, Bakit mo pinabayaan si Aris? madam, hanapin ko. Saan mo siya hahanapin? Madam, Hintayin mong makabalik si Ador. Baka sakaling nakita na niya. talaga naman kasing napakatigas na ng ulo ni Aris, madam. Kung ilang beses kong pinagsasabihan pero wala rin. Wala siyang pinapakinggan. Ay, wala tayong magagawa. Talagang ganyan na siya. Ganyan din si Gadon nung bata siya. Madam, Naku, nag-aalala ako. Si Aris talaga ang dahilan
kung bakit nagpapakita ang buhaya. Tama yung sinabi ni Ador na may pag-iisip ang buhaya na yun. Madam, paano na ito? Malapit na si Gadon. Siguradong galit na yon. Ito na yatang rason ni Sir Gadon para matanggal na ako, madam. Wala na akong magawa kahit yuyuko pa ako sa harap niya kung ganito. Ay, uwi na lang ako sa lugar namin, madam, sa Isabela. Ano pang gawin ko na trabaho dito ay? Ador! Yung kasi na buhay na pangit na. Bakit hindi na mahuli-huli, madam? At kakatayin na lang nila, patayin nila. Ano? Gawin nilang pulutan. Kung ano-ano ang sinasabi mo, Ador. Hindi nila pwedeng patayin yung buhaya. Perwisyo. Huhuliin nila yon at ilalagay sa tamang paglalagyan. Maaalagaan yon yung mga ganong klase eh. Ay, pero pag sa amin, wala. Maubos pati balat niya. At saka, baka pupulutanin nila ang buhaya kung mahuhuli nila sa amin, madam. Ay, nervyos mo lang yan, Ador. Yata, madam. Nervous ko yata to. Nervyos mo Hindi lang na. yan, Ador. Oo nga. Hindi na hindi na maganda ang mga iniisip ko dahil sa buhaya na yun, madam. Kaya, ano kayang masasabi niya sa talaga bang paalisin na ako, madam? Ay? Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!